Magandang araw ho mga kabayan. Naku, naloko na mga kabayan. Ito na nga ho mga kabayan ang aking sinasabi. Muli, bago tayo mag-umpisa mga kabayan, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ito na nga mga kababayan, at kapapasok lang ho mga kabayan. At Ferdinand Bongbong, Mandarambong, nagpipiling pabiktim ho mga kababayan. Ito hong si Bongbong Marcos. Bakit ko nga ho ba sinasabi piling pabiktim ho itong si Bongbong Marcos? Grabe naman ito. Binaliktad ho mga kabayan ang mga pangyayari. Ayan, tunghayan ho natin mga kababayan. Ito na nga, Bongbong Marcos nagpabiktim na. Bakit ko sinabi ho nagpabiktim na ho mga kabayan? Ito hong si Bongbong Marcos. Ito ho mga kabayan, kapapasok lang ho. Pag-usapan ho natin, ito hong naging pahayag ni Bongbong Marcos. Ito na nga. Sabi niya rito, Pangulong Marcos inamin na posibleng nabudol nga siya ni Vice President Sara Duterte. Ay, gina Di ba? Sa gitna na lumala na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, umamin ng Pangulo na maaring napaniwala siya ng Vice Presidente tungkol sa kanilang ugnayan. Ito'y matapos sabihin ni Duterte na hindi niya ituturing na kaibigan si Marcos. Ayon sa Pangulo, inakala niyang maayos at magkaibigan sila. Ngunit ngayon ay tela nagkamali siya ng akala. I always thought that we're friends, but maybe I was deceived. Ayan o. Ito mga kabayan. Ayan. Ayan ho, ebidensya ho natin mga kabayan. Ngayon, ito ho. Dito sa nakikita ho ninyo mga kababayan. Ayan. Para ho maliwanagan ho tayo. Binaliktad ho mga kabayan ang sitwasyon ni Bongbong Marcos. Siya daw ho mga kababayan ang nadaya. Naalala ho natin mga kababayan sa isang pagbubulgar po mga kababayan ni Vice President Inday Sara Duterte. Kaya lang naman siya sumama mga kababayan sa unity team. Dahil po sa pangako ni Bongbong Marcos na unity and continuity. Ano ho ba yung unity and continuity? Ang unity and continuity, mga kabayan, ay ipagpapatuloy po yung mga nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero mga kabayan, unti-unti po mga kababayan, hindi ipinagpatuloy ni Bongbong Marcos ang mga nasimulan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, sino ngayon ang nambudol? Sino ngayon ang nandaya? Di ba? Kaya ho, sa pagkakataong ito ho mga kabayan, ito na nga, maliwanag ho na dinadaya ho na naman mga kabayan at gusto namang mambudol mga kabayan ni Marcos, sapagkat ang sabi ho mga kabayan ni Marcos, again, uulitin ko ho at babasahin ko ang kanya hong naging pahayag. Ayon sa Pangulo, inakala niyang maayos ang pagkakaibigan sila. Sabi nga natin, magkaibigan tayo, wala nang problema sa pagkakaibigan. Naging magkaibigan tayo dahil sa pangako mo, sinuportahan ka ng Duterte sa pagtakbo bilang presidente. Kasi maraming beses ka nag-attempt, tumakbo ka nga ng Vice President, hindi ka nanalo. Tinalo ka nga ng taga Bicol. Ngayon, dahil sa pakipag-alyansa mo sa mga Duterte, nanalo ka. Anyway, ang punto de vista rito mga kabayan, yung salita ho mga kabayan na deceive o nadaya. Again, ang sabi ho to, nadaya ako. Di ba? Siya pa daw ho mga kabayan ang nadaya. Teka, papaano kang nadaya? Itinuloy mo ba yung usapan ninyo ni VP Sara? Yung inyong plano, tinuloy mo ba? Hindi. Sino ang nandaya? Hindi po si VP Sara ang nandaya. Kaya ang pagkakaibigan mga kabayan ay may hangganan. Kung ang iyong kaibigan ay mandarambong, bong. Kung ang iyong kaibigan ay mambubu, dol. Yan, At ang iyong kaibigan ay walang isang salita at mahirap pong pagkatiwalaan. Nako po, magtiwala ka na sa ahas.
Wag lang sa taong ganito. Napatunayan na ho natin at may maraming pruweba na ho mga kabayan na walang isang salita po mga kabayan si Bongbong Marcos. Ayan. So mga kabayan, ngayon ito pa umeepal. Bukod ho dyan mga kabayan, ang pruweba na lang ho ang magsasalita, hindi na po tayo. Lumalala po ang utang, walang nakikitang proyekto, hindi na ho tayo pinagkakatiwalaan ng ibang bansa dahil ho puro korupsyon sa pamumuno ho ni administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil sa puro korupsyon, na puro ho pandaram, bong, 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 bong. Di ba? Ngayon mga kabayan, ano sabi ho mga kabayan ng ito ho ito. Ano ho ang sabi ho mga kabayan ng bilang patunay, hindi lang ibang bansa mga kabayan ang nagsasabi na talaga namang bagsak ho tayo ngayon. Basahin ko lang ho mga kabayan. PSE, palugin ng 5 trilyon mula 2024 yung Gidote ba to? Gidote? Ayon kay Cora Gidote, dating opisyal ng Bangko Sentral, bumagsak ng halos 5 trilyon ang halaga ng merkado ng Pilipinas Stock Exchange, PSE, mula ng Disyembre 2024 hanggang October 2025. Sa datos ng kanyang kinalap gamit ang AI, AI ba to? Bumaba ang market cap ng PSA mula 19.9 trilyon noong Disyembre 2024. Naging 18.5 trilyon noong Pebrero 2025 at 14.9 trilyon pagsapit ng Oktubre. Tinatawag niyang kasinungalingan ang pagtanggi ng Malacanang sa ulat na 1.7 trilyon lugi na inuugnay sa isyu ng korupsyon. Babala ni Gidote, mahirap nang asahang makabawi ang merkado dahil sa political uncertainty at pangmatagalang epekto ng umano'y marine corruption. Ayan ho. Ito pakita ho natin Ayan. So, sino ho kaya ang nakikita nyong may problema ho nito? Para sa akin mga kababayan, ang may problemang nakikita ko ho dito ay nasa pamumuno ho mga kabayan ni Bongbong Marcos. Dahil sa mga pandaram bong ng gobyerno. Ayan. At sa kabila ho nito, gumagawa ho sila ng pamamaraan. Kamukha ho ng kanyang mga alipores, maging ang Kongreso, pilit ho nilang pinapabango ang mabantot, mga kababayan, na imahe nito hong si Bongbong Marcos. Katubayan ho mga kabayan, sabi ho ni Representative Ortega, sinabi niya, ito ito mga kababayan, sabi niya, imbis na ho yung kabantutan ho mga kabayan ng pag-usapan, isinisisi sa iba ang kabulukan at kabantutan mga kabayan nitong administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito, sabi ho ni Ortega, Representative Ortega, sinabing tapos na ang panahon ng mga Duterte sa Pilipinas. Tingnan nyo ho bakit ganito ang kanilang utak? Ganito ang mindset nila. Politika. Ayon kay Representative Paulo Ortega, malinaw na nagpasya na ang taong bayan, tapos na ang panahon ng mga Duterte. Kaya pala puro hutalunan mga kababayan yung kanilang mga senador. Nagsalita na nga taong bayan. Giit niya tuloy-tuloy ang pag-usad ng Team Pilipinas sa panibagong direksyon, nagdadalang pagbabago at kabutihan para sa bansa. The people have spoken. The Duterte era is over. Team Pilipinas moving forward. Pahayag Duterte. Kaya naman pala mga kabayan, kaya yung sinasabi niya, telebaga, kabaligtaran sa totoong nangyayari. Why? Una, utang tayo ng utang. Sa mga pinagkakautangan ho natin, wala na hong gustong magtiwala. Wala na gustong magtiwala. Ngayon, mga kababayan, sa pangyayari hong ito, ibang bansa na ho nagsasabi, di na kami papautang sa inyo. Abay, bakit? Paano pa kami magpapautang sa inyo? Kinukurakot lang ng inyong gobyerno. Di ba? Ngayon ho, ibang bansa na ho yun. Ngayon, yung nakikita ho ng ibang bansa, base ho sa nangyayari sa gobyerno ho natin. Ngayon, eto mga kababayan, nakakatawa rito. Todo ho mga kababayan,
Ito ha, kung saan mga kababayan, kung babalikan ho natin mga kababayan, ang pangyayari, ito ho yun eh. Ito tayo ngayon eh, mga kababayan. Ito na yun, ito na yung corruption. Pabango sila ng pabango, hindi naman sila bumabango, lalo silang bumabanto. O di ba? Kaya ako sa iyo, Mr. Bongbong Marcos, if I were you, ayan ha, okay. Graceful exit na lang. Panawagan po mga kabayan ni Meow 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 Meow. Ito ho may panawagan po mga kabayan si Meow 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 Meow. Sabi ho rito, on behalf of the majority of the Filipino people, we are supporting Congressman Kiko Barsaga in his fight against corruption and abuse committed by the Marcos government and the cohorts. This will not be just one-time effort. It will be a regular call to remind the government that Filipinos are not happy. And the current state of governments, we deserve a better government and the leader who serve the people, not those driven by its self-interest and corruption. Mga kabayan, ngayong araw ito, 12 po, ay magsasagawa po ng isang mapayapa pong mga kabayan na pagdiriwang mga kabayan ng People's Power. Gaganapin po yan sa Raha Soliman. At wag ho kayo magpapaniwala kung kani-kanino kapag kaya mga kabayan, ulitin ko yung iba ho kasi mga kabayan, alam mo na dinidestabilize to nila eh. Ito hong pagganap ngayon. Why? Imbis na ho sumuporta sa panawagan, sila pa ho ang mananakot sa ibang tao kung ano-ano sasabihin, para lang ho sa pansariling interes. Huwag ho kayong magpapapaniwala mga kababayan sa mga taong ganyan. Hindi ho para sa bayan yan. Kung totoong para sa bayan yan, sumama at sumuporta at makiisa sa laban po rito. Hindi po ito partisan, walang kulay ito, kahit sino ka pwede kang sumama. Okay, uulitin ko ngayon mga kabayan, ito ho mga kabayan, ito, basahin ko lang ho bago ang lahat. Ito ho yung sinabi ho mga kabayan ni Browner ngayon. General Romeo S. Browner B. In the armed forces, we are conduct ourselves properly. We are try to do things properly. We promote transparency and accountability within our ranks. And yet, we continue to see these things happening in our country. We understand the sentiments of the people. In fact, we are one with them in the fight against corruption. Kung talagang kasama namin kayo, ito ho, nagsalita na ho mga kabayan si Browner. Ayan na ho mga kabayan Nagsalita na mga kabayan na katuwang daw po natin ang AFP laban sa korupsyon. Ayan, don't get me wrong. Ulitin ko tama naman yung sinabi ho ni Browner na sinasabi dapat ang paglingkuran mo ang sambayanang Pilipino. Hindi kung sino-sino, hindi isang tao. Dapat ang interest nyo ay sa mamamayang Pilipino. Dahil ang Pilipino may hinaing po tungkol sa korupsyon dahil po kayo nagbabayad din kayo ng mga buwis, kayong AFP. Makiisa po kayo sa panawagan po natin. Kung nakiisa po kayo, lumabas po kayo. Samahan nyo po kami na panawagan natin ang korupsyon. Kung talagang kaisa po natin. Kasi kung ito ho ay salita lang ni Browner at hindi ho lalabas ang AFP, mamaya o bukas sa makalawa, masasabi hong joke only lang ho ito. Kaisa namin kayo sa laban nyo sa korupsyon. Pues, AFP, lumabas kayo. Ganun lang kasimple yun mga kabayan. Di ba? Kaya mga kabayan, again, uulitin ko mga kabayan, sa lahat ho ng atin ho mga taga-subaybay ngayon at nanunood, abangan ho natin kung lalabas ho itong Armed Forces of the Philippines. Mabuhay po kayo mga kabayan. Kita-kita ho tayo mamaya sa Raha Soliman. At ulitin ko, bawal ho ang magdala ng anumang matutulis na bagay, bote, yung mga bagay na hindi ho dapat na makakasakit sa kapwa, wag na po kayong magdadala. Muli, ako po ang inyong Brothers Travelers Lancia. Nag-iiwan po sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Keep safe, always God bless, and always God bless. Mabuhay po kayo!